Nagbigay ang Japan ng malaking tulong sa warship sa Philippine Navy upang palakasin ang kooperasyong militar. Nangako ang Tokyo na palakasin ang relasyon nito sa seguridad sa Pilipinas sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida noong weekend. Habang nasa Maynila, pumirma si Kishida ng ilang kasunduan kay Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., kabilang ang kauna-unahang paglilipat ng tulong sa pagtatanggol sa ilalim ng bagong balangkas ng Official Security Assistance, OSA, ng Japan. Ang programang ito ng tulong ay naglalayon na ilipat ang mga kagamitang hindi nakamamatay, tulad ng mga patrol boat at radar system, sa hukbong sandatahan ng mga bansang may kaparehong pag-iisip. Sa pamamagitan ng unang programa ng OSA, ang Armed Forces of the Philippines ay makakatanggap ng $4 million worth of coastal surveillance radar para sa Philippine Navy, hindi tulad ng mga nakaraang tulong ng Japan na nagbigay ng radar sa Philippine Coast Guard. Ang mga radar ay isang mahalagang karagdagan sa mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat ng AFP at magpapalakas sa ating kakayahang subaybayan at protektahan ang ating malawak na baybayin na tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga dagat, Chief of Staff Gen. Sinabi ni Romero Brawner sa isang pahayag. Ang isang Japanese Ministry of Foreign Affairs na inilabas sa kasunduan sa OSA, ay tumapik din sa kahalagahan ng pagpapahusay ng maritime domain awareness ng Pilipinas kaugnay sa pagsubaybay sa important sea lanes sa South China Sea at Luzon Strait. Nasa Golden Age ang relasyong Japanese-Philippine, sabi ni Kishida sa kanyang talumpati sa joint session ng Philippine Congress. Binigyang diin pa niya ang pangako ng kanyang bansa na itaguyod ang panuntunan ng batas at kalayaan ng mga karagatan sa pamamagitan ng pagdedetalye ng bagong bahagi ng Kooperasyong Panseguridad at Depensa ng Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy ng Japan. Sa pamamagitan ng probisyon ng maritime at aerial monitoring na kakayahan, nais ng Japan na palawigin ang mga pagsisikap na matiyak ang ligtas na paggamit ng dagat at hangin. Tinukoy din ni Kishida ang pagsisikap ng Japan na tulungan ang mga kakayahan ng air domain awareness ng Pilipinas sa pamamagitan ng supply ng air surveillance radar. Noong 2020, nanalo ang Tokyo ng $103 milyon na kontrata para bigyan ang Philippine Air Force ng 4 na radar. Kinumpirma ng Japan na ang una sa 4 na radar ay na-deploy sa Pilipinas bago ang pagbisita ni Kishida. Sa 4 na radar, 3 ang ilalagay sa Luzon, na ang isa ay nakaharap sa South China Sea, at ang isa ay sumasakop sa strait sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa backdrop ng paglalakbay ni Kishida sa Pilipinas, ay ang pinakabagong insidente sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, na kinasasangkutan ng banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, LT-57 sa Second Thomas Shoal. May mahalagang papel ang Tokyo sa pagbuo ng mga kakayahan sa maritime security ng Maynila, lalo na sa paglipat nito ng mga patrol vessel sa Philippine Coast Guard. Ang mga pautang sa pamamagitan ng Maritime Safety Capability Improvement Project ng Japan International Cooperation Agency ay nagbigay ng kabuuang 12 multi-role response vessels, MRRV. Ang mga sasakyang ito ay madalas na nakadeploy sa South China Sea, lalo na sa panahon ng resupply mission ng BRP Sierra Madre. Sa isang press release, sinabi ng Philippine Coast Guard na tutustusan ng Japan ang 5 pang Teresa Magbanua-class MRV para sa fleet ng ahensya. Ang mga patrol vessel na ito ay nakabatay sa Kunigami-class ng Japan Coast Guard, at ito ang pinakamalaki sa fleet ng Philippine Coast Guard.
Sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng ahensya, sumakay si Kishida sa pangunguna ng klase, na itinayo sa Shimonoseki Shipyard ng Mitsubishi Heavy Industries. Parehong nakatuon ang Tokyo at Manila sa pagsisimula ng mga negosasyon sa isang Reciprocal Access Agreement, isang kasunduan sa seguridad na nagpapadali sa pag-access ng troop para sa layunin ng mga aktibidad sa pagsasanay at pagsasanay. Sa kasalukuyan, walang kasunduan ang alinmang bansa sa isa para dito, na nangangahulugan na limitado lamang ang mga contingent at observers ang maaaring dumalo sa mga pagsasanay sa lupain ng Pilipinas o Hapon. Ang Pilipinas ay may visiting forces agreements sa United States at Australia, habang ang Japan ay may reciprocal access agreements sa United Kingdom at Australia. Binigyang diin din ni Kishida ang lumalagong kooperasyon sa pagitan ng Washington, Manila at Tokyo bilang isa sa kanyang mga pangwakas na punto sa kanyang talumpati sa Kongreso ng Pilipinas. Sa loob ng nakaraang taon, pinalalim ng tatlong bansa ang kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng trilateral diplomatic at military exchanges. Sa South China Sea, isinasagawa ang multilateral na kooperasyon upang protektahan ang kalayaan ng mga dagat, sabi ni Kishida, na tumutukoy sa kamakailang paglahok ng Japan Maritime Self-Defense Force exercise sama-sama, at ang kauna-unahang trilateral Coast Guard exercise na kaagapay noong Hunyo. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, protektahan natin ang maritime order, na pinamamahalaan ng mga batas at tuntunin. Hindi sa pamamagitan ng puwersa. Sa loob ng nakaraang taon, pinalalim ng tatlong bansa ang kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng trilateral diplomatic at military exchanges. Sa South China Sea, isinasagawa ang multilateral na kooperasyon upang protektahan ang kalayaan ng mga dagat, sabi ni Kishida, na tumutukoy sa kamakailang paglahok ng Japan Maritime Self-Defense Force exercise sama-sama, at ang kauna-unahang trilateral Coast Guard exercise na kaagapay noong Hunyo. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, protektahan natin ang maritime order, na pinamamahalaan ng mga batas at tuntunin. Hindi sa pamamagitan ng puwersa.